Praise the Lord. Ngayon po, umaga tayo po idadako sa salita ng Diyos. Amen. Tayo po may mga Biblia. Buksan pa natin sa Matthew. Praise God. Matthew chapter 22. Sa verse 34 hanggang verse 39. Hallelujah. Sabi dito, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Hallelujah. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hallelujah. Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang kanyang salita na atin pong natunghayan ngayon pong umaga. Hallelujah. Ano nga po ang ating tema? Intensify. Amin po. Hallelujah. So, mahalaga mga minamahal na atin pong maunawaan kung ano yung ginagawa natin. Diba? Mahirap na basta lang tayo gumagawa, hindi natin alam at hindi natin naiintindihan. Ano ba itong ating ginagawa? Kahit yung paglilingkod natin, mahalaga na naunawaan natin ang kahalagahan ng paglilingkod kay Lord. Amen? Amen po ba? Nang sa gayon, na hindi tayo maihalin tulad ng Panginoon sa mga Pariseyo at mga Saduseyo sa Biblia. Diba? Hindi tayo maihalin tulad ng ating pong Panginoon sa mga tao na ang kaisipan ay katulad ng mga taong relihiyoso. Diba? Ano po ang kaisipan ng mga religious people? Paglinggo, pumunta simbahan. Magsisimba. Tayo na mga anak ng Diyos, nandito po tayo para ano? Para magsimba? O para sumamba? Iba po yung pagsisimba at iba yung pagsamba. Amen. No? Sasamba ka o sasamba tayo sa totoong Diyos. Amen po. No? Hallelujah. Hindi tayo
pupunta sa simbahan para magsimba, para ano? Para mabawasan ang ating sala. Diba? Karamihan sa mga tao, pupunta sa simbahan para ano? Para daw mabawasan ang kasalanan. Hallelujah. Ngayon, mahalaga natin pong maunawaan ang kahalagahan ng mga bagay na ating ginagawa. So, ang problema na sa atin ng mga mananampalataya, ang bilis nating makalimot. Hallelujah. Pagkatapos ng atin pong ginawa, pagkatapos ng ating pagsamba sa Panginoon at pakikinig ng salita ng Diyos, hallelujah, pagbaba pa lang natin hagdanan, hindi natin alam kung ano ang mensahe na ating napakinggan. Nandyan pa kayo? Kaya tanang ni Father Nat kanina, ano ang ating topic nung nakarang linggo? Intensify our faith. Yung ating pananampalataya mahalaga na ito po ay atin pong painitin. No? Kailangan na ating paalabin. Pagka ang iyong pananampalataya ay mahina. Diba? Unti-unting namamatay. Diba? So, kailangan mo ngayon na maghanap. Ano po? Pumunta. At hanapin yung mga tao na mainit ang panampalataya. Kasi nga, parang parang kahoy. No? Ang kahoy na panggatong, pagka ikaw ay walang sindi, natural, punta ka doon sa may sindi. Didikit mo yung mga panggatong para umapoy. Tama po ba? Para uminit, para bumaga, lumiyab. Ganon din sa atin pong kalagayan. Mga minamahal, ako'y naniniwala, ramdam natin sa sarili natin kung ang atin pong relasyon sa Panginoon ay malalay o malamig. Diba? Pagkapakiramdam mo, malayo tayo sa Diyos at malayo ang presensya ng atin pong Panginoon, kailangan mo na painitin ang iyong pananampalataya kasama ng mga tao na naglilingkod sa Diyos. Amen po. So, mahalaga na atin pong maunawaan. Ano ba itong ating ginagawa? Saan ba tayo? Saan ba yung direksyon natin? Diba? Alam ba natin kung saan ang direksyon natin? Kung saan tayo pupunta? O baka nakakita lang tayo ng sasakyan, umakyat tayo, tapos nung dumating sa lugar na pupuntahan natin, parang iba yata itong pupuntahan. Parang hindi yata ito doon Naranasan niyang maligaw. Kami ni Pastora, matanda na, naligaw kami minsan. Punta kami ng Cavite. Umalis kami dito siguro 8:00 na ng gabi. Sa daan pa lang, medyo nagdadalawang isip si Pastora, gabi na Bukod sa gabi na, gutom na Gutom na. Kako nandito na tayo, tuloy na tayo. Tuloy kami. Pero talagang kahit sakyan pwede dating namin ng Burgos,
Sabi ni Pastor gabi na kako, nakasakay na tayo At idiritso kami. Dating kami ng PTX. Hanap namin sakyan. Kako, ito na siguro, pala-pala. Sakay kami ng bus. Puntang pala-pala. Pagdating ng Bacoor, bakit? Iba yatang direksyon ito. Sa halip na direksyon puntang muli. Ano yan? Molino. Paliparan. Kako nga, no? Iba pala yung palapala sa paliparan. Ang unang tingin ko, parehas lang Hindi ko naisip yung paliparan. Ang nakita ko palapala ay ito na. Pagdating bago dumating ng isimba ko or kakoy pastora, baba tayo. Hallelujah. Baba kami ni pastora. Nagtataka si pastora, bakit bumaba Ay hindi. Kumanan yung bus Ay kako pala. Papuntang Imos pala yun. Samantalang lagi-lagi kami sa Imos. Hallelujah. Baba kami ni pastora. Tawid kami. Punta kami sa kabila, sa harap ng St. Dominic. Sakay kami ng jeep. May kasabay din kaming isa. Bumaba din doon. Nung nakasakay na kami sa jeep, tanong siya, saan daw pupunta? Paliparan, Molino. Papunta na sa halip papunta. Bakit bumaba siya? Tama naman yung sinakyan niya. Bumaba siya at sumakay ng iba. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, may mga panahon at pagkakataon sa buhay natin na naliligaw tayo. Pero sana, sa ating paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi tayo naliligaw. Amen? Tama ang ating sinasakyan. At tama ang direksyon natin patungo sa langit. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Siyempre, sa buhay natin, nagkakamali tayo. Minsan, sa unang tingin natin, parang tama. Kaya nga sabi ni Solomon, there is a way that seemeth right unto a man, but the ends thereof are the ways of death. Diba? Sa unang tingin natin, parang tama Pero hindi Hindi pala. Pero siyempre bilang tao, mayroon tayong mga limitasyon. Mayroon tayong kakulangan. Kaya nga, kailangan natin na paigtingin ang atin pong relasyon sa atin pong Panginoon. Paigtingin natin ang atin pong pananampalataya sa Diyos. Amen. Bakit? Importante yan sa buhay natin. Sabi ko nga, nung Miyerkules, yung sa paglilingkod natin, sa mahabang panahon, may experience man lang natin yung kapangyarihan ng Diyos sa panahon na ikaw ay nanalig sa Kanya. Diba? Mayroon kang bagay na hiningi sa Panginoon, manampalataya ka at makikita mo ang pagkilos ng kamay ng atin pong Panginoon sa makahimalang kapamaraanan, sa paraan na hindi mo inaasahan, sa paraan na hindi mo kayang gawin, pero kayang gawin ng Diyos dahilan sa iyong pananampalataya. Hallelujah. Diba? Pananampalataya. Kasi pag may pananampalataya ka, kahit yung imposible, nagiging posible. Amen.
Dapat ma-experience natin yon. Hallelujah. Dapat maranasan natin sa buhay natin bilang anak ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Diba? Hindi lang yung narinig lang natin sa iba. Diba? May-share ko nga dito ng Miyerkules yung isang tao na nagbigay ng kanyang bahay at lupa. Diba? Naikwento ko na rin sa inyo. Nagkaroon po ng faith promise para magpatayo ng church building ang isang simbahan sa Mindoro. At ang pledge ng kapatiran ay walang iba kundi ang kanyang bahay at lupa. Sinulat niya at inihandog niya sa Panginoon, bahay at lupa. Eh di wala siyang bahay. Diba? Pero, dahilan sa pananampalataya niya, yung kanyang ibinigay na bahay at lupa sa Panginoon, hallelujah, yan po ay naging viral na patutuo na isang taong may pananampalataya sa Diyos. Sipin natin magaling, bahay mo, tirahan ng inyong pamilya, ibibigay mo sa gawain, ibibigay mo sa church, para lang makapagpagawa ng isang magandang simbahan. Hallelujah. Ay, dahil sa challenge ng pastor at na-challenge yung membro, nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Na ang Diyos ay may kapangyarihan na ibalik kung ano ang kanyang ibinigay. Sinubok nga eh. Di ba sabi ng Bible, subukin nyo ako eh. Di ba kahit sa pagbibigay ng ating mga offering sa Panginoon, kailangan subukin natin si Lord. Sinubok niya ang Diyos. At kailanman, ang Diyos hindi po nagbibiro. Amen? Ano sinabi niya? Sundin mo, subukin mo si Lord. Hallelujah. Binigay niya. So nag-viral po yun. Testimony, maraming na-challenge. Hallelujah. Isang araw. Hallelujah. May isang Kristiyano sa Amerika. Nakarating sa kanya ang testimony at pangyayaring ito. Ginawa niya, binili niya yung bahay at lupa ng membro. Kung magkano ang halaga, ibinigay sa church. Ang ginawa nung nakabili ng bahay na taga-Amerika, ibinalik sa kapatiran yung bahay at lupa niya. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Diba? Kapatid, mga minamahal, hindi lang yan nangyari sa unang iglesia. Nangyari yan. Hallelujah. Sa ating panahon, at kami na mga pastor ay saksi sa mga pangyayari. Hallelujah. Totoo, mga minamahal. Kaya nga ang Diyos laging nakatingin sa kanyang mga anak kung ano ang ating mga ginagawa. Hallelujah. Siyempre, kalooban ng Panginoon yun. Diba? Hallelujah. Kaya nga, paigtingin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Diba? Paigtingin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Maraming bagay, sabi ko nga, humingi kami ng bahay sa Panginoon, binigyan kami ni Lord. Hindi lang isa, kundi dalawa.
Diba? Sa maliit lang na kahilingan sa Panginoon, humingi kami nag-declare ako ng sakyan sa Panginoon, binigay kami ni Lord, motor eh. Kung ano talaga yung desire mo, yun talaga yung binigay ni Lord eh. Eh sabi sa mga kapatiran ng Miyerkules, huwag kayo basta-basta magpahawak ng iyong sakyan sa pastor. Pagka may pag-pray pastor yan. At kausapin ka ni Lord mayang gabi, hindi ka makatulog. Nandyan pa kayo? Totoo mga minamahal. No? Simpleng hiling lang sa Diyos. No? Nung sabihin ng pastor sa akin, Pastor, halika, punta ka tayo sa bayan. Nakamotor siya sa... Ang kahili, ang desire, ang tibok ng puso ko, Lord, sana ganito. Hallelujah. Hindi pa lumipas ang 1 linggo. Na? Magdamag lang, kinabukasan, may tugon si Lord. Sabi ng pastor, pinaypay niya ako doon sa pulpito eh. Tinawag niya ako doon sa hulihan. Nandiyan maraming mga pastor. Paglapit ko eh, hinabot niya sa akin susi, Pastor, hindi ako nakatulog kagabi. Sinabi ni Lord, ibigay ko daw sa iyo ang motor ko. Oh. Kaya nga, delikado. Pagka kayo kinausap ni Lord. Kaya maraming Kristiyano, takot na kausapin ni Lord eh. Kasi pag kinausap ka ni Lord, sa ayaw mo sa gusto, wala kang magawa. Pag si Lord nagsabi, amin po ba? Amen! Pero wag ka. Susubukin ni Lord ang pananampalataya mo eh. Pag hindi mo binigay, may mismo ang blessing ni Lord. Mas malaki. Diba? Pag nagbigay ka, hindi ka lugi. Ay kung bike lang kayang ibigay, pero ibabalik ni Lord sa iyo ay big bike naman. Ayaw mo ba yun? Magkano halaga ng big bike? Hallelujah. Kaya nga, sabihin ko sa inyo, yung pastor na nagbigay sa akin ng motorsiklo hanggang ngayon, mahigit 20 years na sa akin yan. Pero yung damdamin at experience ng manalig ka at manampalataya sa Panginoon, kahit sa malit na bagay, hallelujah, iba ang pakiramdam. Kaya nga, binigay sa akin yung motor ng pastor, ang ibinigay sa kanya ng Panginoon ay Innova. O, ayaw pa yun? Alam na mga pastor yan sa Mindoro. So, paigtingin natin ang ating pananampalataya. No? Sabi nga sa inyo, humingi kami ng bahay kay Lord. Tinugo ni Lord. Ay mo nung una, ayaw ng anong kapatiran eh. No? Kasi ang purpose nila sa bahay nila, ipapagawa nila. No? At paupahan, gawing komersyal. Pero nag-pray kami. Pinag-pray namin sa Panginoon. No? Talagang dinisar namin na ang bahay na ito ay amin. Ay sabi ng Bible eh. Diba? Anong basihan natin sa Biblia? Sabi ni Yahweh kay Joshua, bawat apakan ng iyong paa ay iyo. Amin po ba? Kaya mayroong lote doon. Kahapon binanggit ko din sa matanda. Kala ko bibintan nyo Gawin namin simbahan. Ay hindi pa pastor Paggawa muna namin. Paupahan. Ay malay mo, kausapin ni Lord yung matanda. Mabait niya yung matanda, kausap mo kahapon Pag kinausap sila ni Lord, hindi sila makatulog. Pili sila. Yung hindi sila makatulog ng mga 3 buwan, o ibinta nila yung lote nila para kay Lord. Nandyan ba kayo? Kaya nga mga minamahal kung iisipin natin simpleng mga bagay, pero pag ang Diyos ay kumilos, dahilan may pananampalataya ka, iba ang Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, no?
mahalaga ang ating pananampalataya sa Panginoon. Siyempre may bahay na kami, bagamat hindi bayad. No? Bagamat binabayaran pa, pero amin na yun. Nandyan pa kayo? Diba? Simple lang eh. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, hindi naman ako naniniwala sa mga sabi-sabi lang na matatanda. Sabi ng matanda, mayroon akong kuting doon. Baka gusto niyong ampunin. Kasi gusto ko na ang mag-ampun sa kanya ay yung alagaan siya at mamahalin. Alam mo, lahat ng binigyan ko ng pusa, naganda ang buhay. Kako, sige na, dalhin mo dito. Kinuha namin yung pusa. Sige nga. Hindi pa sa amin yung bahay. Hindi pa kami nag-uusap ni Brother Henry at Mr. Maribik eh. Sumunod na mga buwan, napunta sa amin yung bahay. Kako, parang totoo yung sabi ng matanda. Parang totoo. Sabi ko, parang totoo ah. Bakit? Aba, nagbago yung kalagayan namin. Dati, yung bahay, lupahan namin. Ngayon, amin yung bahay. Nagpapaupa na kami. Saan? Doon sa harap, may nag-upa sa amin. Oh, dati kami nangungupahan. Ngayon, nagpapaupa kami. Nagpwisto doon sa harap. Hindi pa amin yun. Kasi yun ay pathway. Pero sa amin nag-uupa. Hallelujah. No? Alam niyo mga minamahal. Kaya nga, paigtingin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Mababago ang ating kalagayan sa buhay. Malaki ang nagagawa ng ating pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Pwedeng baguhin ang buhay natin. Katulad ni Jabez. Alam niyo si Jabez, di ba? Kaya nga, Jabez ipinanganak sa gitna ng kabighatian, sa gitna ng kahirapan. Pero, nanampalataya sa Diyos. Anyway, hindi yan ang ating topic. Akala nyo tapos na, nagsisimula pa lang. Hallelujah. So, intensify our love. Amen? Pag-ibig. Kapatid, mga minamahal, mahal ba natin si Lord? Hallelujah. Ganating kamahal ang atin pong Panginoon. No? Higit pa sa pagmamahal natin sa ating mga jowa. Nandiyan pa kayo? No? Higit pa sa pagmamahal natin sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating pamilya, o mga mahal sa buhay. Gaano ba natin kamahal ang atin pong Panginoon? Hallelujah. Kaya nga tanong ni Lord kay Pedro, Simon, do you love me more than this? Mahal mo ba ako? Yes, Lord. Diba? Kahit tayong mga tao, kahit tayong Kristiyano, ang bilis natin eh. Bilis natin tumugon sa Panginoon. Na, kagad-agad sabihin natin, Opo, Panginoon, mahal na mahal kita. Pero hindi ganon kadali. Nandiyan pa kayo? No? May kasunod doon na sinabi ang atin pong Panginoon. Pakanin mo ang aking mga tupa. No? Mayroon tayong responsibilidad. Hindi lang yung
basta sinabi yung mahal mo ang Panginoon, ay tapos na. Hindi nagtatapos doon. Mayroon tayong obligasyon na dapat nating gampanan at gawin bilang mga anak ng atin pong Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, nang lumapit sa Panginoon ang mga Pariseo, na sabi dito, nagtipon-tipon ang mga Pariseo at mga Saduseo, nabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. Ang mga Pariseo at Saduseo, ito po ay mga religious sect. At yung mga Pariseo at Saduseo, yun yung mga tao na membro ng Pharisees at mga Sadducees sa panahon ng ating pong Panginoon. Yun yung mga tao. Para tayo, ikaw at bawat individual sa atin, ay membro ng church na ito. So, yung mga Pariseo at Sadduceo ay yung mga tao na kaanib sa kanilang mga sekta. Hallelujah. At ang mga tao ito ay mga eksperto pagdating sa kautusan. Hallelujah. Kaya ang tanong ng isa sa kanila, sabi ng Bible, sabi dito, alin sa ang isa sa mga kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Pinakamahalagang utos. Hallelujah. Alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Exodus chapter 20. Anong sabi doon? Yan ang sinasabi dyan sa Bible. Sa kasunod. Sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Hallelujah. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Hallelujah. Ng buong puso. Hallelujah. Kama, diba? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, yan yung pinakamahalaga sa kautusan ng ating Panginoon. Hallelujah. Na hindi dapat nahuli. Amen? No? Minsan, pinapahuli natin kinakalimutan natin at hindi natin binibigyan ng importansya. Kung alin yung pinakamahalaga. Hallelujah. Ang tanong dito isipin natin, bihasa sa kautusan. Ang katumbas nito, mga minamahal, ay Doctor of Law. Professor to ng kautusan ang nagtatanong sa Panginoon. Hallelujah. So, alin po sa kautusan? Alin po ang pinakamalagang utos sa kautusan? Diba? Nakita po natin ang tugon ng ating pong Panginoon, pinakamahalaga at pinakapangunahin dapat maging sa buhay natin ay ang ating pag-ibig sa Diyos. Amen. Kaya nga, yun yung dapat nating paigtingin Yun yung dapat nating paalabin at painitin. Yung pag-ibig natin sa Diyos. Hallelujah.
Kaya nga sabi ng Bible, ang sino mang umiibig sa kanyang asawa, mga anak, higit sa Panginoon, ay hindi karapat-dapat. Diba? Darating sa buhay natin yan. Minsan magiging hadlang sa ating paglilingkod. Pamilya natin. Diba? Na hindi natin maiwan-iwan kasi nga iniisip natin. Pero alin bang mahalaga? Yung gawain para sa Diyos. Yung paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga si Pablo hindi nag-asawa. Na? Hindi siya nag-asawa. Bakit? Alam ni Pablo na kung ano ang priority ng isang taong may asawa. Isang lalaking may asawa. Siyempre, ipaprioritize niya ang kanyang asawa. Hallelujah. Kaya nga, makikita po natin mga minamahal, gusto ng atin pong Panginoon na ating bigyan ng diin at pagpapahalaga, mataas na pagpapahalaga ang ating relasyon sa Panginoon. Pag sinabing, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, anong ibig sabihin nun? Yung relationship natin sa Kanya. Diba tayong lahat? Ikaw at ako, mayroon tayong personal na relasyon sa Panginoon. Amen? Personal mong relasyon yan. Ha? Na kinakailangan yung relationship mo sa Panginoon. Lagi mong dapat lagi mong tinitingnan. Dapat i-check mo lagi kung yung relasyon mo sa Kanya ay malapit pa. O yung relationship natin sa Panginoon ay nakakonek pa tayo sa Kanya. Diba? Mahalaga sa relationship, communication. Tama po ba? Dapat sa mag-asawa, lagi kayo nag-communicate sa isa't isa. Hello? Mga tatay, kailan natin sinabi sa ating asawa, I love you? Bakit? May nag-rekik sa likod. Masarap mag-I love you pagka binatang dalaga pa lang. Ay, pero kung asawa mo ay mayroon ng 3. 1, 2, 3. 3 ng bilbil. At pag hinawakan mo ay parang kulduroy. Ganon pa kaya katamis ang I love you mo? Pagkabilbilan ng asawa natin? Diba? Masarap mag-I love you pag dalaga at binata. Alam niyo mga minamahal, kaya nga maraming pamilya ang nasisira kasi nga hindi na nakikipag-communicate yung asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Dapat araw-araw binabanggit natin yan. Amen? Hallelujah. Eh siyempre kayo mga lalaki minsan makalimutin at minsan talaga kinakalimutan Dapat kayo mga asawang babae, magpaalala din. Parang matapos na lang maghapon, wala pa rin
Matutulog na lang at katalikuran pa. Di ba? Sa mag-asawa, sasabihin ko sa inyo, dapat lagi kayo magkatabi sa higaan. Patakaran yan dito sa Hosea. Ayan, yung mga dalaga at binata at mag-asawa kayo, tandaan nyo yan. Totoo yan, mga kapatid. Kung gusto nyo na kayo ay magsama habang buhay, nakasama si Lord, huwag kayo maghiwalay sa higaan. Sabi ba, Brother John, ay paano ito, Pastor? Eh, malayo ito. Lagi akong walang katabi sa higaan. Tawa si Hana. Hindi, kung nandyan. Di ba? Hindi, sa totoo mga kapatid, mahirap sa panahon natin ngayon. Eh baka kahit na magkatabi kayo sa higaan ng asawa mo, hawak-hawak pa rin yung cellphone Natago-tago mo pa Hallelujah. Kapatid, mga minamahal. Hallelujah. Dapat panahon na yan. Sa panahon natin ngayon, mag-ingat tayo. Gusto nating mamuhay na may kabanalan sa harap ng Diyos. Kailangan natin ang dubling pag-iingat para hindi tayo magkasala sa ating asawa o sa ating Panginoon. Higit sa lahat. Nandiyan pa kayo? Hallelujah! Kaya nga, ibigin natin ang ating Panginoong Diyos. Sabi ng Bible, so, yung relationship natin sa Panginoon, pagka medyo may lamat yan, hindi ko sinasabi perfect na ako. Ganap na tayo. Nagkakamali tayo At sa lahat at maraming pagkakamali natin, nagkakaroon ng lamat yung relationship natin sa Diyos. Alam niyo yun? Pagka ikaw mismo ay problema ka sa sarili mo, diba? Mahirap na magpagamit ka sa Panginoon, mag-pray ka sa may karamdaman, ikaw may itang ginagawang mali. Diba? Kaya nga importante yung kabanalan Yung pamumuhay na may kabanalan sa harap ng atin pong Panginoon. Anytime, kahit anong oras, umatake sa Satanas, handa kang humarap. At handa ka sa paikipaglaban. Bakit? Alam mo ang sarili mo sa harap ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah! Kaya nga mga minamahal, mahalaga na yung relasyon natin sa atin pong Panginoon ay paigtingin natin. No? You shall love the Lord your God. Isipin natin, yun yung pinakamahalaga sa kautusan ng ating Panginoon na dapat wag nating makaligtaan. Amen. Yung pag-ibig natin sa Kanya. Hallelujah. Diba? Sabi ng Bible na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Hallelujah. Itanim natin sa puso natin, sa isip natin. Hallelujah. Yung pagmamahal natin sa Diyos. Hallelujah. Pagmahal mo si Lord, kaya mong umiwas sa kasalanan. Amen? Mahal mo ang Diyos Kaya mong lumayo sa pagkakasala. Mahal mo ang Diyos. Kaya nga, pagdating ng panahon di ba? Sabi sa Book of Revelation, sabi niya sa isang iglesia,
ang pinagdaramdam ni Lord sa kanya? Sabi niya, hindi mo na ako mahal katulad ng dati. So yung pamantayan pa rin ng Diyos, yung pagmamahal eh. Amen? Ganon din sa atin. Bilang mga mananampalataya at bilang isang iglesia, bahagi ng katawan ni Kristo, yun din ang pamantayan ni Lord sa atin, yung pagmamahal natin sa Kanya. Amen. Hallelujah. Bakit? Ang ating pong Panginoon, hinahanap niya yung pagmamahal ng Kanyang mga anak. Hinahanap ni Lord ang pagmamahal ng mga Kristiyano. Anong uring pagmamahal? Yung katulad nung dati. Yung unang pag-ibig natin kay Lord. Amen po ba? Amen. Lahat naman tayo bilang tao. Di ba? Lahat tayo nakaranas na umibig. Ma-in love. Hello. Parang hindi ka na in love ah. Di ba masarap ma-in love? No? Pag in love ka, di ba may kanta yung mga kabataan na Tagalog, yun sanay in love? Ha? Kristiyanong in love? Dapat ganun tayo eh. Amen. Lagi tayong in love kay Lord. Hallelujah. Diba? Yung unang pag-ibig natin na naramdaman. Siyempre yan po sa mga tao, sa mga nagbibinata at nagdadalaga, na yun ay damdamin nila eh. Na pagka hindi mo nakita yung iyong sinisinta ay parang lalagdatin ka. Diyan pa kayo? Parang lalagnatin ka. At pag nakita mo naman, gumagaling ka bigla eh. Oh, bakit nga? In love ka eh. Di ba may kanta tayo, The Power of Love? Ang pag-ibig may kapangyarihan niya. Hallelujah. Pag hindi mo nakikita, parang wala kang ganang kumain. Ganon ba yon? At pag nakita mo naman, talagang ubod ka na. Bakit? Kasi nga, in love ka nga eh. Diba? Sarap pag-usapan pag ang pinag-usapan ay pag-ibig. Hallelujah. Pero, sa buhay natin, ang pinakamahalaga bilang Kristiyano ay yung pagmamahal natin kay Lord. Hallelujah. Diba? Nung tayo po'y ma-in love sa Panginoon, alam mo yun? No? Sabi nga sa inyo, nung ako po ay na-in love sa Panginoon, alam nyo, ang gustong-gusto ko, no? Kung bakit gusto ko pumunta sa church ng maaga, gusto ko na hindi ako mahuli sa praise and worship. Pag nahuli ako, para pakiramdam ko, kulang ang buhay ko. Ayaw ko kung ganun kayo. Kasi pag nasanay ka na, alam mo yan, pag nasanay ka na nahuli, nasanay ka na eh, parang immune ka na rin. Diba? Pero pag talagang yung in love ka sa Panginoon, nung ako po ay na-born again, prayer meeting, Bible study, no, hindi ako nahuli. Activity ng mga kabataan sa church, ay noon kahit na, no, bago pala ako sa Panginoon, no, pag sinabi ng pastora namin, brother, mag-special number kayo, special number kami. Sa church, lagi kayo may special number eh. Mga kabataan,
Pero sabihin ng pastora namin, brother, ikaw ang mag-exhort. Talaga namang kainamang takot ko eh. Ano kaya kako sabihin ko? Takot talaga ako. Ay, siyempre hindi ako makatanggi. Kasi yung mga kabataan, pagka yung gabi para sa mga kabataan, paikot yun eh. Yung mag-exhort, magmensahe. Tapos ginawa pa nila akong vice na mga kabataan, ay obligado kapag officer ka, magsalita. Ay di bali ngayon, magpindot ka lang sa internet, makakuha ka ng mga mensahe. Ay noon, wala pa namang internet eh. Magbasa ka talaga sa Bible. Ano kaya kako mensahe ko? Malapit ng linggo ng mga kabataan, talagang kinakabahan talaga ako. Pero ano ginawa ko? Nag-pray ako sa Panginoon. No? Talaga tuto panalangin ko sa Panginoon kung anong sabihin ko. At sabi ko sa Lord, Lord, bahala ka na. Gamitin mo ako. Unang tayo ko sa pulpito bilang kabataan. Ang tingin ko sa mga membro, ang liliit. Siguro sa nervyos ko. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, yun ang pakiramdam. No? Pero nakakatuwa pag nagpagamit ka kay Lord. Kaya nga hindi ko alam bakit ako nagpastor eh. Diba? Pero pag talagang tinawag ka ng Diyos, hallelujah, kahit ano pa, kahit saan ka mapunta, basta tinawag ka ni Lord, tatawagin ka talaga ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga, sa buhay natin, paigtingin natin yung ating pag-ibig sa Panginoon. Iyan ang pinaka-importante. Hallelujah. At darating ang araw, susukatin tayo ng Diyos. Gaano natin siya kamahal. Amen. Pag mahal mo si Lord, gagawin mo ang pinakamainam at pinaka-the best para masiyahan si Lord. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Bakit? Ano sabi ng Bible? You shall love the Lord your God with all your heart. Amen. Buong puso na pagmamahal. Diba? Pag buong puso mong minahal ang Diyos, at yun ang requirements ng atin pong Panginoon. Amen. Ni-require niya sa atin buong pusong pagmamahal. Pagmahal mo si Lord, ano po? Pangunahin si Lord sa buhay natin. Hindi mo kailanman ipapahuli si Lord. Amen. Hindi mo sasabihin, Lord, saka na lang. Diba? Lord, wait lang. Yan, marami na. Yan palagi natin narinig sa ating mga anak. Wait lang po. Si Lord ayaw yun. Yung response natin na, Lord, wait lang. Kapatid, mga minamahal, huwag tayong magbigay ng response kay Lord na wait lang. Ayaw ni Lord yan. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, pag kinailangan ka ni Lord, dapat laging tugon natin para kay Lord, yes. Amen? Amen. Hallelujah. Huwag nating paghintayin ang atin pong Panginoon. Diyos siya eh. At tayo, ano ba ang ating may pagmamalaki sa Panginoon? Di ba wala? Wala naman tayo may pagmamalaki sa Kanya. Kung wala si Lord, wala din tayo. Yan lagi tandaan natin. Amen. At kung anong mayroon tayo, yan ay kaloob ni Lord. Biyaya, habag ng Diyos sa atin. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Isa lang ang dapat natin ipagmalaki. Sa buhay natin, walang iba,
si Lord. Hallelujah. Diba, sabi nga ni Pablo, kung mayroon akong ipagmalaki, ang ipinagmamalaki ko ay ang aking mga kahinaan. Bakit kung saan ako mahina, doon naman ako pinalalakas ng Diyos. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, intensify our love to our great God. Amen? Ibigin natin ang Panginoon nating Diyos buong puso. Praise God. Hallelujah. Siyempre, abangan natin ang susunod na kabanata. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kamusta po tayo? Kamusta yung ating pag-ibig sa Panginoon? Hallelujah. Tanda natin, kung ang ginagawa natin ay para sa Diyos at kalooban ni Lord, iwan natin ang mga bagay ukol sa sarili natin. Amen? Kalimutan natin ang sarili natin kung ang mga bagay na ginagawa natin ay kalooban ng Diyos. Malulugod si Lord sa buhay natin. Amen? Amen. Di ba gusto natin kalugdan tayo ng Diyos? Unahin natin si Lord. Hallelujah. Unahin natin siya. Hallelujah. Sabi ng Bible, Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first His kingdom, His righteousness. And the Bible says, all these things shall be added unto us. Amen. Hindi ka paghihirapin ni Lord. Hindi ka pagkukulangin ni Lord. Lahat ng bagay na kailangan mo, ibibigay ng Diyos. Unahin natin si Lord. Pag ginuna mo si Lord, ibig sabihin, mahal mo si Lord. Paigtingin natin ang ating relasyon sa Panginoon. Hallelujah. Personal mo yan. Kapatid, personal tayong haharap kay Lord. Personal tayong magbibigay sulit kay Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah. Sige po, tayo po umawit sa Panginoon. Apart, set apart for you, my Master, ready to do your will. Hallelujah. Glory, glory to Jesus. Purify my heart. Let me be breathing.
desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be for you, my Master, ready to do your will, ready to do your will, ready to do your will. Yes, Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Dakila at mapagpala naming Diyos ngayon pong umaga. Papasalamat po kami, una higit sa lahat. Ikaw ang Diyos na nagmahal at umibig sa amin, una't higit sa lahat. Minahal mo ang bawat sa amin na walang kondisyon. Hindi kami karapat-dapat, subalit inibig mo kami, Panginoon. Ginawa mo ang lahat, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para sa amin. And Lord, salamat po sa iyo pong mga salita na patuloy na nagtuturo sa bawat sa po sa amin. Hallelujah. Na lalo pa namin, Panginoon, painitin, paigtingin ang aming pagmamahal sa inyo. Hallelujah. At ito ang pinakamahalaga sa iyong salita, sa iyong kautusan. Lord, ano man ang aming mga kakulangan, ano man ang aming kahinaan, salamat dakilang Diyos sapagkat hindi ka nagbago. At kailanman hindi ka nagbabago. Kaya nga po dakilang Diyos, minsan pa, sa bawat sang narito sa mga kapatiran namin, Lord, manauli dakilang Diyos ang init ng aming pagmamahal sa inyo. Hallelujah. Manumbalik, Panginoon, ang aming pag-ibig sa inyo, ang aming unang pagmamahal sa inyo, dakilang Diyos. Lord, salamat. Minsan pa, dakilang Diyos, salamat sapagkat napakalawak ng iyong pangunawa sa bawat sa puso sa amin. Maraming panahon nakalimutan namin, dakilang Diyos, sa mga bagay na ito. Subalit minsan pa ang iyong salita ay nagpapaalala sa bawat sa puso sa amin ngayong umaga na kung saan, dakilang Diyos, gawin namin ang pinakamahalagang bagay sa kautusan mo. Ang ibigin ka, hallelujah, bilang Diyos at Panginoon ng aming buhay. Buong puso, isip at buong kaluluwa. Salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang iyong mga anak, ingatan mo at gabayan sa lahat ng iyong mga gagawin. Manatili sa puso namin ang iyong mga salita. At ito'y, Panginoon, hindi namin makalimutan. Sa halip pagyamanin namin, dakilang Diyos. Hallelujah. Gawin namin ang iyong kalooban sa araw-araw na darating sa iyong mga buhay. Hallelujah. Manariwan lagi sa iyong mga puso at kasipan ang iyong mga salita. Hallelujah. At salamat sa iyo, Panginoon, sa iyo na binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen and Amen. Palapad po natin ang ating pong Panginoon. Magandang tanghali po. God bless you.